Sa dinami-dami ng sport sa mundo, for some reason, basketball ang naging paborito ng mga Pilipino. Kada street or kanto na makikita mo, basta merong poste or puno, most likely meron dyang nakakabit na makeshift basketball ring. Kasi accessible, low cost of entry at kahit sino pwedeng sumali. Pero bakit kahit na sobrang obsessed tayo mga Pilipino sa basketball at kada kanto, kada covered court, ang dami laging naglalaro, hindi tayo magaling sa pinaka-importanteng requirement dito. Mag-shoot. Bakit nga ba hindi magaling mag-shoot ng basketball ang mga Pilipino? Yan ang katanungan na itatry nating sagutin today. Gandang araw class, ako si Professor Isaac at today pag-uusapan natin ang kakulangan ng Gilas Pilipinas sa shooting department. Bakit wala tayong shooting? Itong klase na to ay hiwalay natin into 3 different sections para mas madaling maintindihan at mas madaling ma-digest. Section 1, the problem. Pag-uusapan natin ng mga instances kung saan naging malaking dagok ang kakulangan natin sa shooting in terms of international tournaments, even yung personal development ng isang basketball player. Section number 2 naman, pag-uusapan natin kung paano naaapektuhan ng mga iba't ibang offensive systems sa basketball ang quality of shooting ng isang basketball player. In Section 3, titingnan natin yung mga possible solutions at ano ang pwede natin gawin para sa future, paano natin may improve or paano natin sisimulan yung susunod na generation ng mga shooters dito sa Pilipinas. So kung ready na kayo, sit back, relax, kuha kayo ng snacks, ng notebook, ng pencil kasi pag-uusapan natin. Medyo marami-rami, pero I'll keep it short, I'll keep it concise para meron tayong free time sa dulo. So kung ready na kayo, ready na rin ako. First, identify muna natin yung problem. Okay, gusto ko to gawing klaro. We can't shoot for shit, okay? And kung gagawin nating measuring stick, yung international standards, ang pinakamagandang gamitin nating measuring stick ay yung 2023 World Cup, kung saan Pilipinas pa yung isa sa mga host. Sa tournament na yun, meron 32 teams na sumali. Hulaan niya pangilan yung Gilas Pilipinas. Mamaya natin sasagutin yan. Pero in terms of 3-point shooting, ang number 1 team ay Lithuania, who shot 42% mula sa 3. Sa 32 teams na yon, 17 ang nag-shoot at least 35% from 3. So, bale 35%, pwede natin gawing parang baseline yon. It's something na we can use as a baseline of a quote-unquote good shooting performance or good shooting percentage in general. So, ang katanungan ngayon ulit, nasaan ang Gilas Pilipinas? Ano ang naitala nilang number at percentage? Well, again, sa 32 teams, ang Gilas Pilipinas, pang 26th sila. Sa lahat ng teams na sumali. 26. In terms of 3-point percentage. So, kumbaga, bottom 6 sila. Not the best. Isa sila sa mga worst teams in terms of 3-point shooting ng 2023 World Cup. Despite having Jordan Clarkson, an NBA player known for his outside shooting. Hindi pa rin enough yon to at least bring them maybe sa kalagitnaan ng listahan. So ngayon, kung 26 sila, ano ang number nila na naitala? So ang naitala nilang numero ay 29.8% mula sa labas. 39 lang ang na-shoot nila overall sa buong tournament. 39 3-pointers lang out of 100 something. Tatry ko i-confirm, wait lang. 131. So 29.8%. So, hindi pa umabot ng 30. Well, pag ni-round off mo yan, 30 na yan. Pero still, 29%. Even 30, mababa pa rin yung 30. Ano kasi, Russell Westbrook. So, kumbaga kung ibabalik natin sa 35% na ating ginagamit as measuring stick, ang layo ka din nun. Merong at least 5.2% na difference. Ang laking bagay nun. Kasi kung 35% ay average, kung a-add mo yung 5.2 dun, 40% na yun. Ang taas na nun. Elite 3-point shooter na yun. Pero kung i-minus mo, 29.8, it's not good. Gilas Pilipinas sa World Cup, not the best, pero meron akong table na ni-ready sa last 6 or 7 years nilang naglalaro ng tournament game. Ano yung percentages nila overall. At i-compare natin sa bawal isa. Makikita natin dito na kung gagamitin natin yung threshold na 35%, ilang beses lang nila yon na break with 37.1%. Then merong isa na 34.3%, halos umabot na ng 35, kinapos ng onte, sayang. Pero sa 9 tournaments na nasa table, 8 doon, below 35% sila. Going as low as 25.2% and 25.9% mula sa 3.
Pero ngayon, tignan naman natin yung mga quote-unquote good shooting tournaments nila from this table. Dalawa ang titignan natin. Una ay yung FIBA Asia Cup 2025 qualifiers kung saan they shot 34.3%. Ito yung listahan ng top 3-point shooter sa tournament na to na merong at least 8 attempts. Kung mapapansin nyo, outside of Brownlee, malaki rin naman ng naambag ng supporting cast. Brownlee with 52%, Kevin Kiambao with 40%, CJ Perez 37.5%, Carl Tamayo 36.4%, and Scottie Thompson 33.3% mula sa tres. Okay, class. Kung ikukumpara natin yung best shooting tournament ng Gilas Pilipinas sa latest ongoing na qualifiers para sa World Cup na 2027, kung pagkukumpara natin, ang napansin ko, mas impactful ang shooting kapag nanggagaling siya sa supporting cast kesa sa main group of guys na talagang masasabi natin as yung main guys. Parang napansin ko na mas may bilang kapag nanggagaling siya sa mga role player at sa mga supporting cast. Kasi chinek ko, every time na mataas ang percentage total ng 3-point shooting ng Gilas Pilipinas sa mga tournament, usually, maraming contribution mula sa mga supporting cast. And then yung mga mabababa naman, napansin ko na yung overall team, mababa siya, pero kasi yung supporting cast hindi nagko-contribute in terms of shooting. So, again, bakit ganun? I think ang factor kasi doon is kapag yung main guys mo yung sinushoot, wala masyadong space for them kapag yung supporting cast hindi makashoot. Unlike kapag yung supporting cast nagko-contribute, lumuluwag yung court para doon sa mga go-to guys, making their life way easier. So, tignan natin kung numbers na to na sinulat ko rito sa board. So, para sa World Cup Qualifiers 2027, 25.9% ang Gilas Pilipinas as of recording this video. Dahil siya kaya mababa? Dahil 8 players out of the 12 or even 15 na naglaro so far, 15 or more, at least 8 players wala pang 3-point na i-shoot. Wala pang i-shoot na 3-pointer. And then, 6 naman sa mga yon made 4 or more 3-pointers. So, kumbaga, let's just say kung merong 15 players na naglaro so far, buong qualifiers, wala pang kalahati ang nakakashoot ng 4 or more. Ano ba naman yung 4, diba? Sa ilang games na nalaro ng Gilas Pilipinas, this qualifiers, 6 pa lang ang players na nakakashoot ng 4 or more. Ang baba nun, konti yun hindi yun madami. Kasi nakakailang games na sila Halos patapos na nga, nasa round 2 na nga tayo, diba? As of recording this again. So, ayun, 6 players, 4 or more, tapos 8 players, wala pang na-shoot. Bakit? Kasi puro big man tayo Mike Phillips, Junior Fajardo, AJ Edu, Kai Soto na hindi pa naglalaro ulit. Ang daming big man na naglalaro. May time na may Japet pa nga ata for a window or 2. So, wala talagang shooting ang Gilas Pilipinas. So, yung shooting na yon nanggagaling pa kala Kevin Kiambao, kay na Justin Brownlee, kay na Dwight Ramos, even CJ Perez, doon nanggagaling yung shooting. And outside doon, Carl Tamayo pala, nakalimutan ko. Outside pa doon, wala na. Wala nang shooting na nangyari. Kumpara mo dito sa Asia Cup 2021, na I think ito yung unicorn. Kumbaga kung may mga players na unicorn, ito yung parang one-off na parang hindi nga dapat counted. Kasi all of a sudden, biglang grabe yung nilaro ng Gilas. Sobrang out of character. Kung makikita natin yung mga pangalan na nandito, Juan Gomez de Leaño, 50%. Mike Nieto of all people, medium Mike, diba? 50% din. Javi Gomez de Leaño, 47.1%. Dwight Ramos, one of the main guys, 45.5%. Then sa panglima naman, tied 2 players, RJ Abarientos and Jordan Heading, both with 33.3%. So, makikita natin, 6 na players na agad yan na maganda ang shooting na pinakita. So, for guys like Kai Soto, Ange Kwame at the time, even Dwight Ramos na kasama sa listahan, and SJ Belangel, lumali yung buhay nila kasi yung supporting cast, tumitira at sumishoot ng 3-pointers. Kumpara dito, na halos 8 players, walang may shoot na 3 points. Kumbaga wala kami pinagkaiba. Ako nakaupo dito, 0 3-pointers. Sila din, 0 3-pointers. And medyo lalapit ako sa screen at medyo hinaan ko yung boses ko. Kasi I think ng common denominator na napansin ko rito, na ayaw ko mang aminin, pero ang napansin ko na common denominator, every time na maganda ang shooting ng Gilas Pilipinas sa tournaments, si Kai Soto. Kasi kung makikita natin ulit sa graphs, papakita ko ulit sa screen yung graph, yung 2 magandang shooting tournaments ng Gilas Pilipinas. Parehas may Kai Soto, or at least a dominant big man sa ilalim. Pero yun yung common denominator na napansin ko. Na every time may Kai Soto, maganda shooting ng Gilas Pilipinas. Kasi merong big man sa ilalim, or at least sa sideline triangle.
Or even, at the time, di ba, naka-motion nga sila, naka-flow sila. Medyo swing, flow, motion offense. Nung panahon ni Coach that thou shall not be named. May Kai Soto nun, and may Ange Kwame din. Silang dalawa, nagmaman sila ng middle for Gilas Pilipinas. And I think, having a big man who can score underneath and be a presence opens up the floor for the shooters, gives them better looks. And that's why I think mas okay yung shooting dito. And even yung sa yung time ng Gilas Pilipinas with Kai Soto under Coach Timpon, maganda rin yung shooting nila. Isa yun sa mga higher, di ba? Yun yung 34%. So ayun, mahirap na siyang aminin, pero yun yung napansin ng common denominator. Having a guy like Kai Soto in the mid helps a lot. Of course. So ayun lang, sana wish ko mag-roll ulit siya. Editing eyes here, apparently Kai Soto will be back at maglalaro siya para sa Gilas Pilipinas this upcoming window. Be perfect, diba, to have him para magbukas naman yung laro for everyone else. Sa pangalawang portion ng ating klase, pag-usapan natin kung paano naapektuhan ng iba't ibang mga offensive systems ang quality of shooting. So ito, isa-separate ko into 3 different kinds of shooting ang shooting. Basta isa-separate ko siya into 3 different kinds. Una sa lahat ay spot-up shooting. So ito yung classic na talaga naka-spot up ka, nakatayo ka, whether sa corner yan, sa wing or top of the key, catch and shoot. Pangalawa, off the dribble. Self-explanatory na yan, off the dribble. Then pangatlo, movement. Whether galing yan sa handoff, galing yan kung saan man, sinatang ka ng floppy, ng pin down, or ng elevator screen. Yun yung movement. So yun yung 3 magkakaibang types of shooting na ating pag-uusapan. At kumbaga, i-cover natin sa section na to. And then, systems naman natin. Ang concern ko sa systems kasi usually yung mga system na tinatakbo natin dito, ano ba yung mga common? Yung mga dribble drive, triangle offense, roll and replace. Well, yung roll and replace, kumbaga siya, I advocate for it. Kasi yung roll and replace, yun yung usually yung tinatakbo sa NBA, sa Euroleague. Kumbaga, pag sinabi mong, yung mga alam mo sa Facebook, may makikita kayo, someone na magpo-post somewhere sa mga group or what. Sabihin nila, buti pa yung ganito, European style. Diba? Pero pag tinanong mo, ano yung European style? Hindi nila masagot kasi they don't know what European style is. Pero sa EuroLeague kasi, isa sa mga pinaka-common na tinatakbong offense doon, ang system, offensively, roll and replace yun. So, ibig sabihin ng roll and replace, mag-drawing nga kayo dito, mabilis lang. So, pakizoom nga yung konti. Iso-zoom ko yan. So, pag sinabi mo roll and replace, pag merong player dito, nag-set ng pick, okay, mag-roll yan dyan, yung other big man mag-replace dito. So, pwede mo ibigay doon and then magtatakbo ulit siya na isa pang motion. Pero anyway, ang mga pinaka-common naman kasi dito, yung mga dribble drive, even triangle, roll and replace, etc. etc. So, yung mga system na common dito, nalilimit kasi yung shooters natin into 3 different kinds of shooters. So, una sa lahat, yung corner catch and shoot guys. So, yun yung mga nakapark sa corner palagi. Isipin mo na lang mga Anthony Semerad. Yun yung mga corner catch and shoot. Guys, even yung isa sa mga pinaka-paborito kong PBA players of all time na si Ronald Tubid. Dito ko siya ilalagay sa dalawang to. Kasi yung pangalawa, wing lift shooter. So, ano ba ibig sabihin nun? Again, mag-drawing ulit tayo. Paki-zoom na lang ulit. Future Eyes sa editing software. So, sabihin ng lift. Okay? Kapag kasi nag-set ka ng pick and roll dito, okay? Again, pick and roll, dinaanan mo, nag-roll, yung defense, o tayo ng right. In defense, magpatag yan dito, kasi in defense dito, maiiwan. And itong lalaban sa screen. So, ang mangyari, yung player sa corner, si corner catch and shoot guy, kapag galing sa pick and roll yung kakampi niya sa side niya, yung roll, so para mas lumayo siya rito kay defender na nag-tag sa roll, makikita niyo dyan, mag-lift siya dito sa may wing. Para malayo rin yung recovery ng tao niya. So anyway, so pangatlo, pick and popper. Imagine na lang, again, mythical pool, Roosevelt Adams. Diba nilagay sa 4, shooter kasi, so para maging pick and popper, makakuha siya ng look. Instead of setting or giving him looks na mga off the handoff, like a Jeremiah Gray nung prime niya, if ever nagkaroon man siya ng prime. Or a Jeff Chan, diba si Jeff Chan, tinatakbo ng mga handoff. So ayun, yan yung 3 na mga, kumbaga, looks na nakukuha or archetypes na nangyayari na nabibigay sa mga shooters natin dahil yung mga sistemang tinatakbo rito, nalilimit sila, nalalagay sila sa box kung saan ganyan sila. Tapos again, kung isipin natin yung mga recent shooters or yung mga recent na mga wings and mga shooting guards na nilagay sa Gilas Pilipinas, ang tanong kasi, di ba, bakit sila nagsa-struggle? Or bakit sila nag-struggle? Kasi,
again, kung babalikan natin tong tatlong, archetypes na to, na-limit sila sa ganyan eh. So, kumbaga, sanay sila sa ganong comfort zone. And if ang lalagay mo sila sa international, maybe an Oftana, Apogoy, di ba, nagsastruggle lagi, even Agari David, nung panahon niya, pag nilagay mo sa international kasi, ang mag-close out sa kanya, mas malalaki. Mas mga mabibilis at mga mas athletic na wings. So, kumbaga, yung mga tira na, or yung mga looks na makukuha nila, instead na 6'3 na shooting guard or 6'1 shooting guard yung magko-close out, na pwedeng tirahan mo na lang. Kapag yung nag-close out na sa kanila, mga 6'4, 6'5 na shooting guards at mas athletic, mas mabilis mag-recover dito sa tag, GG na, di ba? Kasi iba na yun eh. Hindi yun yung comfort zone eh. So, kaya sila nahihirapan kasi nasanay sila na ganyan sila eh. And hindi sila ever nasanay and hindi naging part ng game nila tumira at shoot ng mga tough 3-pointers, mga off the move, off the handoff, or even galing sa screen. Sanay sila na nakaset, nasa balance, and yung closeout medyo malayo-layo. So yun yung unfortunate truth about our shooters. It's not really their fault kasi napunta sila sa ganun eh. Diba? Trabaho nila mag-champion, manalo, maglaro as effective as they can. Hindi naman nila trabaho na maging, mag-experiment eh, at mag-try ng mga bagay na hindi naman required sa trabaho nila. So unfortunately, diba, them doing their jobs is kind of a bad thing kung titignan mo internationally. Yan ang alahan si Yengyao, diba? Parang ang gagaling nyo sa PBA pero pag international, diba, hindi kayo magaling. Kasi, the unfortunate truth, itong mga players natin, diba, nagtatrabaho lang to and kung ano yung kailangan nilang gawin sa trabaho nila for them to be successful, yun na yung gagawin nila. Enough na yun. So, I think kailangan natin we have to establish a program or a consistent program kung saan na, kumbaga, East Asia Super League, buhay pa yun. At least buhay pa naman siya. I think dapat yun mas sineseryoso natin. Mas nagpapadala tayo ng mga mas malalakas na teams. Like, Ginebra, consistent na San Miguel, Token Tex, Meralco. Well, yung mga yun, lagi yung naglalaro. Pero, di ba, consistent presence sa mga liga na yun para sanay tayong lumaban sa mga ganong klaseng competition. Eh, hindi yung tayo-tayo lang. Kasi kung tayo-tayo lang, hindi tayo gagaling. So, what we can do, hindi ko na, yung ulit to, buburahin ko na on the spot. So, ano pwede natin gawin? Okay? Para mas mag-improve yung shooting natin. So, first of all, I want to establish, or I want to propose an idea, okay? First of all, ang idea ko na to, hindi ka magsisimula sa mga players na nakapag-develop na. Like, kumwari, 25-year-old prospect, magpapadraft sa PBA or sa KBL somewhere, sa B-League. Hindi ka dun magsisimula. Kasi yung player na yun, develop na yun eh. Meron na siyang identity. Meron na siyang game. Kumbaga, hindi mo matuturn yung Toyota into a Lamborghini. Or, diba? Hindi mo matuturn yung Honda sa Porsche or sa Mustang. Diba? Hindi mo magagawa yun. You start sa grassroots. Wala ka mag-start sa mga bata. Kasi doon, may encourage mo sila. Diba? If you establish a program or ma-develop mo sila ng tama, pagdating nila ng age kung saan ready na sila, hinog na silang magpa-draft sa PBA or pumunta sa international leagues, yung skill set nila, kumbaga competitive na siya internationally. Kasi ang problema, personally, ako mismo nagsasalita as Professor Ice, nung mga naglalaro-laro pa ako lagi, laro ko nga sa mga covered court, yun, pustahan lang or even tubig lang, di ba? RC Cola lang yung pusta. Ang laging ginagawa ng mga teams dito, di ba? Pag okay, pustahan tayo, pili ng team, di ba? Anong depensa lagi? 2-3 zone lagi. Yan yung default defense dito, 2-3 zone. So ikaw, kung mahilig ka manood ng NBA, di ba? Bata ka, gusto mong gayahin si Kobe, gusto mong gayahin si Carmelo Anthony sa high post, hindi mo magagawa dito yun. Gusto mong gayahin kanyari si Steph Curry, hindi mo magagawa dito. Kasi pag ang kalaban mo naka 2-3 zone, may stuck ka na gawin kung paano talunin yung 2-3 zone. Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi ka pa kasaan ng mga kakampi mo, pagagalitan ka pa. Diba? Doon ko sa ilalim, doon ko sa gitna. Kasi ang posisyon para talunin yan, diba? Isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa sa dunker spot. Diba? Yan lagi yun eh. So ikaw, let's just say, kumare, average Filipino like me, okay? Ang height ko, 5'8", 5'9". Hindi ako katangkaran. Pero pag pumunta ako sa court dyan sa taas ngayon, maglalaro ako ng basketball, kumbaga yung height ko pang power forward na sa mata nila yun. So sabihin sa akin, dito ka pumwesto sa ilalim ng ring. Malaki ka eh. Pumusishoot ka doon sa dunker spot. Diba? Gusto nila ako gawin Troy Rosario. Pero in reality, diba ako, shooter ako na walang strength. Kumbaga hindi ko kaya mambunggo, hindi ko kaya managasa.
tira lang ako ng 3 points sa corner. Ganun lang yung role ko. Kumbaga Jeremiah Gray yung comparison ko sa sarili ko. Inconsistent shooter na hindi kaya makapagbungbuhan sa ilalim. Pero may hustle. Pero wala ring depensa masyado. Pero pag maganda gising ko at masarap yung ulam na kinain ko, baka makashoot ako ng 3 magkakasunod ni 3 points. Tapos kota na. Malilimit ka into these, di ba, these spots. Malilimit ka dyan. Hindi ka mag-grow. So, for grassroots, kailangan ang zone defense, para sa akin, kung ako ang tatanungin, ang zone defense, especially 2-3 zone, sa mga tournaments under 14, ang zone defense dapat pinupuksa yan. Binaban dapat ang zone defense. Bawal dapat ang zone defense. Dapat ma-encourage yan. And thankfully, there's a coach na influential voice, influential figure sa basketball community, sa basketball world, na nag-advocate for this. And that's Coach Juno Soler ng Magnolia Hotshots and Batang Gilas as well. Gusto ko i-mention yung advocacy ni Coach Juno Soler. He has been vocal on banning zone defenses sa grassroots level. Nung naibalik ang Batang PBA tournament, inadapt nito ang no zone defense rule. According to this article right here, na si Coach Juno Soler na mention niya na ang goal ay turuan ang mga bata ng proper defensive techniques at masanay sila maglaro ng man-to-man defense. Definitely, step to papunta sa tamang direksyon, and I do hope na mas lumaki at lumawak pa ang influence ni Coach Juno Soler regarding this matter. Pero going back sa Gilas Pilipinas, I think it's kind of unfair na maging sobrang mean sa kanila kapag hindi sila naglalaro sa level ng expectations na sinet natin. I admit, diba, minsan ginagawa ko rin yun. I used to do it even more harsher. Ngayon medyo kumalma na ako doon. Medyo mas nag-mellow out na ako doon. Pero in general, I think it's kind of unfair na mag-expect kasi tayo na yung mga players natin maging, alam mo yun, players that they're not. Pero like I've mentioned kanina, sila kasi ginagawa lang yung trabaho nila, and meron ding part na victim sila rin ng system na flawed for years and decades, na hindi na-encourage kasi na mag-grow ka above that or, you know, way past that. So hindi rin natin fully pwedeng sisihin yung players kapag hindi sila, you know, hindi pa sila internationally competitive. Hindi rin natin sila pwedeng sisihin alone. Kasi yung sistema, yun yung kumbaga yung nagmo-mold sa kanila into that type of players that they are right now. Pero yes, as fans, di ba, we can wish for more. We can ask for more. We can hold our players and even coaches accountable. Normal lang yun kasi fans tayo. Pero I think hindi rin naman realistic na mag-expect na yung players natin all of a sudden maging NBA quality players just because sinabi natin. Oo, slow burn siya, hindi siya quick action, hindi siya band-aid solution, pero I think ito yung best solution for it. Magsimula tayo sa grassroots, and maybe 20 years from now, nasa ibang level ng talent ang basketball sa Pilipinas. So yun lang for this class. Maraming salamat guys for attending this class. I hope marami kayo natutunan and hindi lang ako nag-ramble. Let me know your thoughts about this matter, subject matter. And kung agree ba kayo na dapat iba ng zone dito. So yun lang naman. Thank you guys.